Hanggang ngayon, bigo pa ring makuha ni popstar royalty Sarah Geronimo ang kapatawaran ng kanyang mga magulang na sina Delphine at Divine Geronimo na nag-ugat dahil sa desisyon niyang lihim na pakasalan ang asawang si Mateo Gudicelli. Sa mata ng publiko, may tuturing na perpektong anak sa kanyang mga magulang ang multi-awarded singer-actress na si Sarah Geronimo. Sa kabuuan ng kanyang successful showbiz career, nasaksihan ng lahat kung gaano niya kamahal at nirerespeto ang kanyang mga magulang dahil bawat desisyon niya bilang artist ay lagi niyang isinasaalang-alang ang mga payo at opinyon ng mga ito. Ngunit sa mga nakalipas na taon ay nagkalamat ang relasyon ni Sarah sa kanyang mga magulang. Ito ay matapos dumating sa kanyang buhay ang aktor na si Mateo Gudicelli. Taong 2009, unang nagkakilala sina Sarah at Mateo. Kung babalikan, isa ng star si Sarah noon, habang si Mateo naman ay sinusubukan pa lang na gumawa ng kanyang sariling pangalan sa showbiz industry. Gayunpaman, mula noon ay bukas nang ipinakita ni Mateo ang paghanga niya kay Sarah bilang isang mahusay na singer, dancer at actress. Hanggang sa mga sumunod na taon, nagsama sa ilang projects ang dalawa, tulad ng pelikula ni Sarah katambal ang aktor na si Gerald Anderson na Catch Me, I'm in Love. Naging guest din ni Sarah si Mateo noon sa kanyang US concert tours. Hanggang June 2014, sa wakas ay kinumpirma ni Sarah ang relasyon nila ni Mateo pagkatapos silang ilang beses na nakitang magkasama at nagdi-date. Mula nang maging official sila, present sa mahahalagang event ng isa't isa, sina Sarah at Mateo. Mula sa pagdalo niya sa concert ni Sarah at pagpunta nito sa sinalihan niyang marathon sa Cebu at graduation niya bilang isang scout ranger, suportado nila ang isa't isa. Ngunit ang hindi alam ng marami, hindi naging smooth ang relasyon ng dalawa. On and off, kumbaga dahil mariing tutol dito ang mga magulang ni Sarah, lalo na ang ina nitong si Mommy Divine. Sa katunayan, ibinunyag ng malapit na kaibigan at relationship counselor ng couple na si Letty Fuentes na madalas lumapit sa kanya sina Sarah at Mateo para humingi ng payo dahil hindi tanggap ng mga magulang ni Sarah si Mateo. Kwento ni Letty, Mateo really had a hard time. Sarah is always confused. She loves him so much, but she's bombarded by, ayaw talagang tanggapin. She said that to me. Sabi ko, just go on. Wala naman kayong ginagawang masama. Ibinunyag din ni Letty na matagal ng plano ni Sarah at Mateo na magpakasal. Ngunit lagi raw itong nauunsyami dahil mahigpit na tutol dito ang mga magulang ni Sarah. Masasabing tila isang utos lang ng kanyang mga magulang ang hindi kayang sundin ni Sarah. At iyon ay kung sino ang dapat niyang mahalin at pakasalan. Dahil sa huli na naig ang pag-iibigan ng dalawa, at pinatunayan nilang love conquers all, and that it stands against all odds. Gayunpaman, ang kapalit ng kasiyahan ni Sarah at Mateo ay ang pagkasira naman ng relasyon ni Sarah at ng kanyang mga magulang. Sobrang nasaktan ang mga magulang ni Sarah dahil hindi nila inaasahang tatraydorin sila ng kanilang anak nang magpakasal ito kay Mateo noong February 2020. Ikinasal sa isang secret Christian wedding ang dalawa. Hindi nila ito ipinaalam sa mga magulang ni Sarah. Habang isang araw bago ang kasal, ay ipinaalam ni Mateo sa kanyang pamilya ang kanilang kasal. Ngunit nakarating kay Mommy Divine ang tungkol sa secret wedding ni Sarah kay Mateo. Kaya naman agad itong sumugod sa reception ng kasal. At doon na nga nagkagulo. Ang dapat sana na masaya nilang kasal ay nabalot ng kontrobersya matapos mag-eskandalo ni Mommy Divine. Ang tila betrayal na naramdaman nila mula kay Sarah ang dahilan kung bakit sa nakalipas na 2 taon ay hindi nila kinakausap si Sarah. Samantala alam ng marami at ni Sarah na kasalanan ang sumuway sa magulang. Aminado rin siyang nasaktan niya ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang daddy Delphine at Mommy Divine, sa desisyon niyang pakasalan si Mateo. Kaya naman hanggang ngayon, patuloy na nagpapakumbaba at humihingi ng tawad si Sarah sa kanyang mga magulang. Kamakailan, marami ang nagulat kay Sarah nang maglabas siya ng isang open letter para humingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Makalipas ang 2 taon, mula nang sumiklab ang matinding hidwaan sa pagitan nila, kasunod ng lihim na kasal nila ni Mateo.
Sa naturang open letter, sinabi ni Sarah na out of character o hindi niya madalas gawin ang pagsasapubliko sa kanyang personal na buhay. Ngunit gusto niyang kunin ang oportunidad para humingi ng tawad sa kanyang mga magulang na labis na nasaktan sa mga desisyon niya sa buhay. Ayon kay Sarah, araw-araw niyang namimiss at naiisip sina Daddy Delphine at Mommy Divine. Tunay raw na walang hanggan ang pasasalamat niya sa mga ito dahil sa walang kapantay na pagmamahal nito sa kanya. Buong pagpapakumbaba ring sinabi ni Sarah na walang sino man ang makakapuno sa pagmamahal ng kanyang mga magulang sa kanyang buhay. At umaasa siya na balang araw ay mapapatawad siya ng kanyang pamilya at makakasama niya ang mga ito dahil ito raw ang tunay na kahulugan ng tagumpay at kaligayahan sa buhay. Ani Sarah, gusto ko rin kunin ang pagkakataon na ito sa paraan din na ito, na humingi ng tawad sa aking pamilya na labis na nasaktan sa aking mga naging desisyon sa buhay. Patawad po sa aking mga magulang. Walang hanggan po ang pasasalamat ko para sa buhay na ibinigay ninyo sa akin, sa aming magkakapatid, lahat ng suporta at pag-aaruga, ang inyong walang katumbas na pagmamahal. Walang sino man ang pwedeng makapagpunan po nito. Mahal na mahal ko kayo, Daddy at Mama ko. Araw-araw ko po kayo namimiss at naiisip. Sa aking Geronimo family, mula noon hanggang ngayon, kayo ang inspirasyon ko sa buhay. Para sa inyo ang aking muling pagyakap sa musika at pagkakataon na muling makapagbigay ng saya at inspirasyon sa ibang tao. Ngunit bilang isang anak at kapatid, para sa akin ang makasama kayo habang ako ay nabubuhay ng may pagmamahalan at kapayapaan sa ating mga puso ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang tagumpay at kaligayahan. Muli, maraming salamat para sa inyong pagmamahal at para sa inspirasyon. Mahal na mahal ko kayo. Samantala, kung meron man daw siyang natutunan mula sa komplikadong relasyon na meron siya sa kanyang mga magulang, ito ay ang pagpapakumbaba. Ayon pa kay Sarah, napakadali para sa atin na manghusga at magbigay ng opinyon sa buhay ng iba. Ngunit ang mahalaga umano ay alam natin ang katotohanan sa ating puso. Dahil aniya, the truth is in the end. It's just really between you and God. In my darkest hour, I was reminded to look to God and feel His unfailing love and faithfulness through His word and grace. I have learned to find joy and peace again in God alone, the author of love and the perfecter of our faith. Samantala, pagkatapos humingi ng tawad ay biglang nabura ang nasabing public apology post ni Sarah sa kanyang Instagram account. Kasunod nito ay lumutang ang balitang pinabura raw ni Mateo kay Sarah ang nasabing post nito. Ito ay ayon sa source ng showbiz columnist na si Christopher Min na malapit daw sa mag-asawa. Ayon pa kay Christy, naaawa na raw kasi si Mateo dahil araw-araw na lamang nanlilimos ng kapatawaran si Sarah sa mga magulang nito. Ani Christy, ang balita ito naman ay kwento ng mga taong malalapit sa kanila. Si Mateo raw ang nagsabing tanggalin. Siguro naisip ni Mateo, kawawa naman si Sarah. Araw-araw na lang humihingi ng paumanhin sa kanyang magulang. Samantalang hindi naman krimen ang kanyang ginawa. Krimen ba ang magdesisyon na makapag-asawa? Krimen bang sumama sa kanyang boyfriend at magpakasal na? Siguro, sabi ni Mateo, sobra-sobra na ito, tama na to. Wala pa namang pahayag o reaksyon ang kampo ng mag-asawa hinggil sa sinabi ni Christy. Samantala, kasalanan mang sumuway sa magulang, pero hindi kasalanan na magpakasal sa taong iyong tunay na minamahal. Kung tutuusin, nasa tamang edad na si Sarah at kaya nang gumawa ng kanyang sariling desisyon sa buhay. Kaya naman labis na hinangaan ng marami si Sarah dahil sa pagpapakumbaba nito at pag-reach out pa rin sa kanyang estranged parents. Umaasa ang maraming fans ni Sarah na balang araw ay makakamit din nito ang reconciliation na hinihingi niya sa kanyang mga magulang na matagal na niyang pinagdarasal. Kasunod dito, marami ang nakapagsabing bagay na bagay kay Sarah ang buhay may asawa. Dingit sa kaalaman ng marami, ilang malalapit na kaibigan ni Sarah ang makapagpapatunay na nagbago ito in a good way matapos nitong ikasal kay Mateo. Sa katunayan, masayang-masaya at proud ang malapit na kaibigan at itinuturing ni Sarah na ate sa showbiz na si Judy Ann Santos Agoncillo sa nakikita niyang positive changes kay Sarah pagkatapos nitong maikasal. Ayon pa kay Judy Ann, mas confident at nagiging independent na si Sarah na sumubok ng iba't ibang bagay
Di tulad noon na tila nag-hold back daw ito. Ito ay matapos ikwento ni Sarah sa kanya na marami siyang nadidiskubre tungkol sa kanyang sarili ngayong may asawa na siya, tulad ng pagmamanage ng kanyang sariling pera, pagluluto at kung paano tumayo sa kanyang sariling mga paa. Mensahe pa ni Judy Ann kay Sarah: "Grabe naman, para ka namang cum laude sa mga sinabi mo. Nakaka-proud ka ha? Nakaka-proud yung pinanggagalingan ng mga statements mo ngayon. Matagal ko lang hinihintay na lumabas sa bibig mo yung words na yan. Because it's about time that you enjoy life. I am so proud of you because hindi ka na natatakot mag-try ng mga bagong bagay sa buhay mo. Totoo yan. Mula sa aking puso iyan. Remember before, parati kitang pinupush. Mag-try ka ng bago. Push mo ang sarili mo. Ngayon, ikaw na mismo ang kusang gumagawa ng mga gusto mong gawin. Nakaka-proud ka, sweetheart. Para lang alam mo, proud na proud si ate sa'yo."